So mga par, sa nilabas nga po na listahan ng Sportstico bilang kanilang top 100 highest paid athletes sa ngayong 2024, kung saan mga idol, formal na po nakapasok sa unang pagkakataon ng Japanese Monster at Super Bantamweight Undisputed Champion na Naoya Inoue sa listahan, kung saan mga idol, pang 81 spot si Inoue. Meron itong earnings na 42 million US dollars, 35 million dito para sa kanyang total earnings sa kanyang mga laban, at 7 million naman dito para sa kanyang sponsors. Kasama ni Inoue mga idol sa listahan sina Tyson Fury na merong 147 million, si Alexander Usyk na 122 million, si Canelo Alvarez na merong 73 million, si Anthony Joshua na merong 60 million, at ang YouTuber boxer na merong 48 million. Isa malaking pagkilala to mga idol para kay Naoya Inoue na mapabilang yun sa pinakamayaman na athlete sa buong mundo. Nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol na isang prize fighter si Inoue. Kahit pa lumalaban ito sa mababang dibisyon, kadalasan kasi sa mga boxer mga idol, hindi nakakatanggap na malaking bayad kumpara natin sa mga heavyweight fighter na paldo-paldo kung kumita sa bakbakan. Samantala sa naging bakbakan naman po mga idol, sa boxing event ng Top Rank Promotion, na-upset po nga po ng legendary boxer Muhammad Ali na si Nico Ali Walsh kalaban si Juan Guerra Jr. Natalo ito via split decision, kung saan marami ang nagulat ng mga fans mga idol dahil heavy favorite talaga itong si Nico Ali para manalo. Hindi lang ito basta apo ni Muhammad Ali, magaling din talaga ito sa bakbakan, pero hindi talaga ito makaporma sa agresibo na galawan ni Guerra mga idol. Kaya bumagsak na po ang record ni Nico Ali sa 10 wins, 5 knockouts at may 2 talo na sa kanyang record. Samantalang kasabay naman nito mga idol na heavyweight prospect na si Big Baby Jared Anderson sa naging bakbakan nito kay Mario Culayas, kung saan mga idol nakuha po ni Big Baby ang panalo sa bakbakan via unanimous decision. Subalit kahit nanalo sa bakbakan mga idol si Big Baby, makikita talaga natin sa galawan nito mga idol na nawala na ang bagsik nito sa bakbakan matapos ang kanyang brutal knockout loss kay Martin Bakoli. Sayang talaga mga idol, pinalaban kaagad ito sa halimaw, kaya nung natalo biglang humina sa bakbakan. Samantala WBA President Gilberto Mendoza, pinakonsidera ulit na ibalik ang dating rule sa boxing sports noong 1970s. Napalawigin pa ang isang title fight na bakbakan sa original nito na 12 rounds, gawing 15 rounds. Epektibo lang ito mga idol kapag title fight ang laban, pero kung hindi naman, 12 rounds para sa mga eliminator fight at 10 rounds naman sa non-title fight. Well, magandang iniisip na ito mga idol ng WBA President. Pabor sa atin to ng mga boxing fans dahil talaga masusulit natin ng bakbakan sa isang title fight. Pero gayon pa man mga idol, delikado rin ito sa dalawang boxer na maglalaban para sa ganitong kahabang rounds. Marami nga ang natsuchugi sa maikling rounds dahil sa matinding bugbog na sinapit nila sa isang boxer sa 15 rounds pa kaya. Kahit sabihin pa natin mga idol na responsibilidad ng coach na tingnan ang kalagayan ng kanilang alaga kung kaya pa ba nito lumaban o hindi na. Pero sa ugali talaga ng isang boxer, kahit bugbog sarado na sa laban, talagang lalaban pa rin talaga mga idol, kung saan dito palagi nagkakaroon ng disgrasya sa bakbakan.